Hello, mga ka-charotera! Welcome back to my channel. This is Charotera Mariposa. For today's video, I'd just like to share with you yung experience ko kung paano ako nag-book ng OFC or biometrics appointment. Ano yung experience ko on the day of the appointment and some tips and guides din. So first is ito pala yung parang bagong CGI account. Dati kasi CGI yung gamit nila noon sa pag-book ng interview date. But since nag-iba na yung parang system, hindi pa tayo ganun ka-expert. I-share ko ngayon yung naging experience ko regarding this VAC, Visa Application Center, na bagong system ng US. Kailangan yung gumawa ng account. So, create an account dito sa link na to. So, you have to sign up, create or use your username, set up your password and email. Doon sa email nyo, magsasend siya ng verification code. So, once na-receive mo yung verification code, you just have to enter the code from the email. And then, you have to verify your code. Yun yung parang blue box. Pipindutin mo lang yun. And then, magsaset ka ng security questions. You have to remember those answers dun sa security questions. Kasi, every time na magla-login ka dun sa CGI, is nagtatanong siya lagi ng security questions mo. So, yun. And then, press mo na yung create. May mga prompt dun na lalabas. Like, I have read and understood the system and the privacy setting or policy, ganyan-ganyan. I-ano lang yan, i-yes lang yun. Tapos, you just have to choose your preferred language and country. And then, click start application na. After nun, you have to complete your information page. Lahat. So, mas maigi is nandyan na on hand na yung passport nyo, yung case number nyo, and yung DS-260 confirmation number nyo. After that is visa type is choose mo lang yung immigrant. And then choose your embassy. For us, it's Manila. All IV. Tapos yung visa class tag naman is sa atin na principal applicant is E31. Mag-add ka ng dependent mo on the later part. Yung visa class tag naman nila is E34 for your spouse, and then for the child, it's E35. Na choose mo na yung visa class tag na E31, lalabas na yung prompt na DS-260 confirmation number. Ilalagay mo lang yung DS-260 confirmation number mo. Since unahin mo muna yung sayo, ito muna, yung sayo muna yung ginagawa natin. And then, after nun, may tanong ulit na have you received any communication from NBC, ganyan-ganyan. And since sa case ko is naka-receive ako ng P4, embassy interview, ang sagot ko dun is yes. Tapos, did you complete your fingerprint or photo capture? Syempre wala pa kasi mag-i-schedule pa nga tayo. So, no yun. And then, dun sa medyo patapos na is add your dependent. So, you just have to click mo yung add your dependent dun sa may baba, yung parang blue, ano siya. Tapos, i-add mo lang dun lahat ng details ng dependent mo. Unahin mo yung spouse mo, tapos yung child mo. Pero, after nun, dapat you have to make sure na tama yung mga details nila. Kasi medyo mahirap nang i-edit afterwards pag na-save na. After mo naman nang nasali, na-add yung mga dependents mo, pwede ka nang mag-proceed dun sa OFC appointment. So, makikita mo naman dun may parang request OFC appointment o anong branch. Nakalagay dun Manila, ganyan. Tapos, lalabas na yung mga date. Dun sa date, or parang calendar siya, mag-choose ka ng date na prefer mo. Tapos, meron na dun yung time. Tapos, yung mga available na slot. Yun. Pipili ka na lang. Pero make sure natapos ka na sa medical mo bago ka kumuha ng VAC. Yun, medical muna, tapos VAC, tapos interview. Usually, alam ko ganun dapat. After mo makuha yung OFC appointment, kasunod nun is yung consular. Usually, yung consular kasi, yun na yung ID mo. Eh, ako nun, since bago pa nun yung VAC, medyo gulo-gulo pa.
magulo pa nun yung mga details, yung mga informations. Kaya nahirapan din ako. Nung nagbubook ako ng OFC ko or biometrics, ang nangyayari is, nagsaselect ako ng date, ng time, tapos isa-save ko na. After few days, mawawala siya. Yun pala, hindi pala ganun. Kasi, may mali dun sa first na pag-fill up ko. Ang ginawa ko, may nagsuggest sa akin, thank you, na you just have to close application and start new application. So, while naka-login ka, makikita mo dun sa upper left side, yung parang close application and start new application. I-click mo lang yun. And then, may lalabas na this action will permanently close any application, tapos pang mabubura yung mga ganyan-ganyan. Okay lang yun. I-yes mo lang yun. Tapos, you just have to start again. Pero, nandun na lahat yung details na in-input mo in the first place. So, yun. Mas madali na siya kasi nandun na, hindi mo na ilalagin. I-double check mo na lang. So, after nun, pagdating, same procedure. Pagdating dun sa post-visa category, dapat pala ang ilalagay mo is appointment given by NVC. Ito kasi yung case ko kasi naka-receive ako ng P4 letter. So yun, chinus ko yung appointment given by NVC. Tapos, tinanong niya ulit yung DS-260 details. Tapos, ayun na, lumabas na yung mga available na slot. Kasi nung unang try ko, yung lumalabas na slot is after na ng interview date ko. Wala nang before. Syempre, dapat mauna yung before. Pero actually, may mga usap-usapin na pag daw binigay ni NVC yung schedule mo for interview is, hindi mo na kailangan mag-biometrics beforehand. Same day na lang daw. Kaso, ang hirap lang kasing, kasi iba-iba na yung mga sinasabi nila. So, mahirap na, diba? Baka mabulaga ka pala. Pagdating doon, dapat nag-biometrics ka before the interview. Pero, wala pa akong news kung yung mga ibang nabigyan ng P4 from NVC is nakapag-proceed. Pero, ewan ko. Pero, in my case kasi, nag-book talaga ako. Nag-book na lang ako sa back ng different date from my ID. So, yun. Nag-book ako ng 12:30 kasi manggagaling pa ako ng Pampanga province. So, 12:30 in the afternoon, kaming dalawa na ni Habi. Siya lang din kasi yung derivative ko or dependent ko. Makaka-receive kayo ng email confirmation na ito yung ikaw as the principal, nag-book ka ng 2 slot for the OFC or biometrics sa ganitong address, yung sa Parkal nga, yung sa Cogon. Nakalagay na rin yung pangalan din ng dependent mo. I-print mo lang yun, kailangan kasing dalhin yon. And then, pagkatapos ko kasing nag-book ng OFC, lalabas na yung consular. So, available na yung ID ko talaga, yung binigay ng NVC. So, no need to, i-change. So, yun, nakapag-proceed na ako. Tapos, confirm na talaga yung appointment ko for the biometrics. Preparation for the back appointment namin ni Habi. Ang pinrepare namin ng mga documents is itong mga to. So, one is yung appointment letter, confirmation letter from the back, from the, para sa biometrics. Tapos, yung P4, nag-ready rin kami ng copy kasi nandun yung case number namin. So, after nun, yung DS-260 confirmation page, dala din namin yon. And then, yung valid passport, yung original at saka copy, magdala din kayo kasi i-check nila yan. Tapos, yung visa fee receipt. Ito, nakuha ko to dun sa SIAC mismo. Makikita mo naman dun yung parang paid ka nga, kayong dalawa ni Habi dun sa immigrant visa fee. Tapos, after nun, actually, parang USEM din to. Reminder lang na hindi pwede magdala ng bag or mga mobile phones, ganyan, not allowed. Pati pagkain, pati drinks, hindi pwede yon. Ang ginawa namin, nagsalitan na lang kami ni Habi. Nauna ako, tapos sumunod na lang siya after ko. Kasi nga, wala kaming mapag-iiwanan ng gamit, kami lang dalawa. So, yun, yung mga pinrepare namin na documents, no? Pero, pagdating doon, yung mga chinek lang nila is yun nga, yung appointment confirmation letter. Chinek nila against sa passport mo, yung mga details mo, pati yung DS-260 confirmation page, tapos, pati yung P4 kasi yung case number. Hindi naman nila talaga hinanap yung, visa fee receipt. Hindi nila. So,
So, yun. Yung experience namin is, nakabook kami ng 12:30. Kaso, medyo maaga kaming nakarating. Ano yun? 10:30 AM. So, good thing is, pwede naman pala nila kaming accommodate. Kasi kahit maaga kaming dumating. Parang feeling ko kahit malate ka, pwede. Basta nandun ka dun sa timing nila na open sila. Tapos, may booking ka talaga that day. As per mga nababasa ko, ganun daw. Pero syempre, mas okay nang pumuntang mas maaga or dun sa talagang appointment mo. And then, so yun. Pagdating dun kasi, may makikita kayong parang mga line-up. Chine-check ng mga naka-violet na parang polo shirt. Yung mga may appointment sa VAC. So yun, nagpila kami dun. Ako muna pala. Tapos, pag na-check nila yung details mo, magbibigay sila ng token. Color yellow yung binigay sa akin na token. Sabi niya, sige, pasok ka na ma'am, 3rd floor. Bawal yung bag, bawal yung ganyan. Eh di yun, wala akong dala. Yun lang, yung mga papers ko lang na chinek nila, pati yung token na binigay nila. Pagpasok ko ng building, makikita mo doon sa reception, nakalagay doon parang VAC, parang Visa Application Center, US, ganyan-ganyan, 3rd floor, Pagong Building. So, sasabihin naman ni ate sa reception, ma'am, proceed na kayo ng 3rd floor. So, pagdating sa 3rd floor, may isang guard doon. Sasabi niya, ma'am, bawal yung cellphone, ganyan-ganyan. Yes po, wala po. E di, pumasok na ako. Pagdating doon, meron ulit na pila. Parang ito-double check ulit yung mga papers nyo. Yung passport mo, yung mga DS-260 mo. Yan, i-check nila yan. As in, ilang beses nila ito-double check. So, after nun, pag okay ka na doon sa pangalawang guard doon, meron na naman isang reception. Parang 4 na cubicle yon sa reception. Tapos, i-double check nila ulit yung details mo. Tapos, after nun, maglalagay sila ng 2 sticker doon sa likod ng passport mo. Sticker yon na nandun yung case number mo. Tinanong nila yung case number ko, so pinakita ko yung P4 letter. Tapos, pati yung sa DS-260 confirmation page na number. Yun, parang ipiprint nila yon, tapos i-input nila, tapos ididikit nila sa likod ng passport mo. Yun. After nun, pag okay na, mag-proceed ka lang, may isang babae din na magbibigay ng token number ulit sa'yo. Kung pang ilan or anong number ng cubicle yung pupuntahan mo. Or yung parang token number mo lang. Yun. So, nakapila na ako, nabigyan na ako ng token number ulit. So, makikita mo sa monitor kung saang cubicle ka pupunta. So, yun. Line up lang kayo, antay lang kayo. Tapos, siguro mga 10-15 minutes lang. Okay na. Ako na. Pagdating doon sa cubicle ko, doon sa may glass doon, no? Tapos si sir na nag-check, ibibigay mo yung mga detail, yung mga papers mo, yung passport mo, yung DS-260 mo, yung P4, basta lahat ng mga documents na dala mo. Ibibigay naman niya yung mga hindi kailangan. So, chinek niya. Hindi naman ako in-instructan na kahit na basta sandal lang ako sa white na board sa likod kasi hindi na ako nagsuot ng earrings at saka jewelries para mabilis na lang. So yun, sandal ka lang dun sa whiteboard, tapos pipicturean ka niya, dapat dito yung mo, yung tenga, ganyan. Tapos bawal yung todo smile, ganyan. Lang, dapat simple lang. Ganon. E di yun, napicturean na ako. Isang beses lang yun, napicturean na ako. Tapos, nag-biometrics na. Inuna yung left hand ko. So, una yung 4 fingers ng left. Tapos naman 4 fingers ng right. Tapos, after nun, sabay yung thumb mo na ipipress mo ganyan doon sa biometrics. Tapos, after nun, okay na. Nagbigay lang siya ng reminder. Sabi niya, ma'am, arrive on your ID 15 minutes early, ganyan-ganyan. Tapos, do not remove the stickers doon sa back ng passport mo. Kasi kailangan yun. Tapos, magdala lang kayo ng extrang 2x2 picture. 2 piraso. Sabi niya, just in case siguro hindi maganda yung pagka-picture, ganyan. Tapos, after nun, inistampan niya yung dala kong DS-260 na confirmation page ng complete. Yun. Completed. Parang okay na, tapos na. Tapos, sige ma'am, exit ka dito sa side na to, ganyan-ganyan. Yun lang. After nun, pagbaba ko, yun, inistrakan ko lang si Habi na pag nagtanong sila ng case number, nandito, dun sa P4 letter natin. Tapos, yung DS-260 mo, ito yun, ito yung code niya, ito yung confirmation number mo. Tapos, yun. After nun, humingi lang din siya ng, parang token dun sa baba.
dun sa mga naka-violet na polo shirt. Tapos, umakyat na siya, 3rd floor. Tinintay ko lang siya mga ano lang din, 10-15 minutes lang, mabilis lang. Marami actually nakapila or pumupunta, pero mabilis lang kasi maraming parang cubicles, 12 or 13 cubicles ata yun, na for photo taking, photo capture and biometrics. Yun lang naman. So, after nun, stay lang kami saglit kasi Parkal Mall naman yun. So, may mga kainan. Kumain lang kami ng sa boba yun. Parang Vietnamese cuisine. Sarap. Yun. Tapos after lang konti, uwi na. Hindi na kami Pampanga. Yay! Done with biometrics! Yun lang. So, at least, check na. Medical check, tsaka biometrics check. So, interview na lang talaga. So, yun. Medyo kinakabahan na ako kasi medyo inaayos pa namin yung mga ibang documents. Kasi nga yung mga spelling, ganyan, mga parents name. Pero, inshallah, sana maging maayos. So, we're hoping na kayo din maging okay yung back nyo. Tapos, syempre, lahat na, pati yung ID natin, sana issuean tayo agad at wala na maging aberya. Lalo na sa mga documents, mga NBI, yung mga AKA, ganyan. Yun kasi yung inaalala ko. Pero sana hindi naman na maging problema or issue. So, yun. There, guys. I hope kayo paano nagka-idea kayo, paano mag-book ng back appointment, at saka yung experience namin or ako. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Yun lang naman. At least, diba, dun sa day ng ID mo, since tapos ko na sa biometrics, i-check na lang di pre-screener yung mga papers mo. Tapos, diretso ko na interview. Hindi ka na magba-biometrics. Parang ang ata is, hindi ka pa na biometrics. So, parang sa pre-screener, tapos biometrics, tapos babalik ka ulit kay pre-screener. Parang ganun. Ayun lang. So, yun. Medyo nagpe-prepare na rin kami ng mga yun nga, yung mga documents na naayos na namin, na-arrange, na-organize. Tapos, yung mga possible questions, ganyan. Siguro mag-briefing din kami ulit. Siguro a day before the interview. Tapos, syempre, kailangan mag-memorize ng mga details ng employer, ganyan, diba? So, yun. Ay, hopefully, maging okay naman na. And sa inyo din. So, lahat tayo makakarating dun. Step by step lang. Ito na yun eh. Ito na yung matagal natin inaantay, diba? So, we have to be well prepared na lang din. Para hindi tayo matutuan or, diba, ma-issuehan na agad na visa. So, there guys. I hope nakatulong ako and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe for good vibes. Bye! Thank you!